your best encourager and why? Tapos, yun nga, sabi ko nga kanina, yung topic natin is about encouragement. Nakabase siya sa buhay ni Barnabas, Acts 4:36 and 37. Tapos meron akong, nabuksan nyo ba yung binigay kong PDF sa inyo? Tungkol kay Opo. Barnabas. Yung tungkol kay Opo. Barnabas plus Opo, yung, Pastor. nabasa nyo? Opo. Sige, pwede tayo mag-quiz. Opo. 1/4 sheet po. Crosswise, lengthwise. May ganun pa pala, no? Ayun. Natandang niyo pa yung quizzes niyo nun. Yun. Sige po. Para sa ano, para sa Bible study natin. Sige, pabasa muna natin kay Tita Do yung unang, yun, yung 4:36-37. Sige. Joseph, a Levite from Cyprus by birth, the one the apostles called Barnabas, which is translated son of encouragement, sold a field he owned, bought the money, and laid it to the apostles' feet. Sandali, pray muna ho tayo. Oo nga naman. Lord, we thank you, Lord, for this evening. Thank you again for gathering us. Kahit saan po kami nanggagaling, meron pong sa Canada, meron po sa Makati, meron po sa Taguig, meron po sa Las Piñas. Iba-iba ho ang pinanggagalingan namin, but you put us together today, Lord God, to hear your word. Thank you so much, Lord, na you have sent home yung mga nag-office safely home, Lord God. Salamat po sa trabaho nila. And Lord, as we come to you today, Lord God, we pray that your presence is with us tonight. Anoint us, Lord God, as we hear your word. Anoint Pastor Alex as he teach the word, Lord God. And Lord, cleanse every wrong things that we have done today and the previous days, Lord, that we are clean to face you tonight, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you for the life that you have given us, Lord. Yung button, life button po, you have pressed it every morning, Lord. Kaya nabubuhay kami every morning, Lord. And you also give us rest every night, Lord. At masarap na tulog namin kasi malamig po ang panahon. Salamat po sa panahon na binibigay mo sa amin, Panginoon, na napakasarap matulog, Panginoon. Thank you, Lord. Be with us, Lord, as we hear your word tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Thank you. So, ito nga. Alam nyo, ilang beses ko nang lagi siguro ko kayo, lagi kong nababasa ito, yung tungkol kay Barnabas. Pero nung naging Bible study natin, doon ko lang na-realize na Joseph pala ang pangalan niya. Joseph. Barnabas Joseph. Oo, Joseph pala siya. Tapos pinangalanan siya na Barnabas. Pinangalanan siya ng mga apostles na Barnabas. Ba siya? Innocent Barnabas. Bakit may tumatahol? Ah, Ay, sorry. sino si Barnabas? Kasi yung ano, naibigay ko naman yung ano, naibigay ko yung scripture sa inyo. Pero ano siya di ba? Parang very significant siya. Significant figure siya sa Book of Acts, particularly dun sa Christian community. Yung name niya ay Joseph, pero pinalitan, ano yun? Ano yung term? The one the apostles called. Tinawag siya. Parang siguro kung Tagalog yun, binansagan siya na ano na Barnabas, son of encouragement nga sabi sa Bible. Marami siyang ginawa sa Christian church, yung early church, yung first Christian church, especially sa Jerusalem, tapos dun sa ibang mga bayan din. Yung scripture na meron tayo sa screen, sabi nga ano yun, Levite siya. Levite. So, from the family, from the angkan ni Levite siya, which means, yung, di ba yung Levite, sila yung servants of the temple, sila yung mga pari. Um,
Tapos significant din dito sa ano yun, sa scripture natin, meron siyang binenta. So meron siyang properties, meron naman talaga dun sa ano, dun sa nung ayun, Joshua, tapos yung kay Moses, meron namang naka-assign na properties sa mga Levites. Merong naka-assign na land actually para sa kanila, pero ano yung ginawa niya? Binenta niya yung sa kanya, tapos binigay niya dun sa ano sa apostles para dun sa mga pangangailangan nila. Pero one of the most notable na pangyayari na nagawa ni Barnabas, nabasa niyo naman siguro dun sa ano, yung Acts 9. Yung, ano yun, nung ayaw ng mga apostles kay Paul, pero siya yung nagsalita, siya yung nag-defend para kay Paul. Nung after yung conversion niya, syempre takot lahat ng mga tao kay Paul. Pero si Barnabas yung nag-vouch ba, kung yun yung term, para sa kanila. Inintroduce niya sa mga apostles, siya yung ano yun, siya yung nag-explain, siya yung nag-encourage sa kanila na nagbago na siya, na iba na siya, na nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Tapos sumama siya sa mga missionary journey ni Paul, kung saan saan man nila dinadala ang Christianity. Nasa ano yun, Acts 11, Acts 13. Pero nagkaroon sila ng challenges, may disagreements, pero yung pagsasama pa rin nila nakatulong, malaki yung naitulong dun sa pag-spread ng gospel. So, si Barnabas, in essence, kung titignan natin, mahalaga yung role niya. Mahalaga yung role niya doon sa first church, supporting and encouraging yung mga believer, tapos nag-contribute pa siya. Ngayon, dito pa lang sa verse natin, yung nasa screen, titingin tayo ng konting insights kung paano paano tayo pwedeng maging effective na encourager, especially dun sa mga believers. Unang mga questions natin ay ito. Reflect on the significance of Barnabas being called the son of encouragement. Why is encouragement crucial in the life of a believer within the community of faith? Tinawag siya na son of encouragement. To reflect on the significance of Barnabas being called the son of encouragement. Pero, why is encouragement crucial in the life of a believer within the community? May mga sagot tayo kanina. May mga sagot tayo kanina. Pero, yung tanong natin, it takes it a step further na bakit mahalaga? Bakit ba mahalaga na merong encouragement? Tapos yung second, discuss the act of Barnabas selling his field and giving proceeds to the apostles. How does this exemplify encouragement through sacrificial giving? Dalawa yung tanong. Yung una, bakit nga ba mahalaga ang encouragement? Tapos, yung pangalawa, yung giving, bakit parang form of encouragement yun? Bakit siya parang form of encouragement? Sagutin muna natin yung una. Yung una. Bakit ba mahalaga ang encouragement? Bakit nga ba? Why do you think mahalaga ang encouragement? Niisip ko rin yung sagot nito eh. Sinong gustong sumagot? Ako, Kuya Alex. Sige nga, Cecil. Um, kasi syempre kung tayo walang, kunyari, nasa isang church tayo, lahat tayo believers, uma-attend tayo. Pero kung may challenges o may mga pinagdadaanan yung bawat isa, kung walang nag-encourage sa kanila, anong mangyayari, di po ba? Oh. Parang magiging ano na lang parang biglang mawawala, biglang nadidepress, nagkakaroon ng disappointment. Kasi malaking bagay sa isang community na ang bawat isa nagtutulungan o nag-i-encourage sa bawat isa. Like kunyari, yung mga pinagdaanan mo, tapos kasalukuyang pinagdadaanan nila, pag nakita nila na how God, kung paano ka itinawid ni Lord doon sa mga challenges na yun, kahit
dahil pinagdadaanan nila sa mga panahon na yun, nai-encourage din nila sila na itatawid din pala ako ni Lord Okay. dito sa bagay na to. Yun Oh. naman po sacrificial giving kasi. Sabi nga, di ba, we cannot outgive God. Mhm. Kahit na sabihin na na yung marami tayong bayarin or what. Kumbaga yung ano yun actually hindi kailangan ni Lord yun eh. Pero kasi ano yun kumbaga inano sa atin ng Lord na yung galing sa heart natin, yung pagpabibigay niya yun, yung sacrificial giving. Kahit na sabihin walang-wala tayo. Kasi doon mo makikita na I trust God. I have faith in God na siya din yung magbibigay ng provision sa akin. Yun po. Ako Ah. naman. Sige, sige, game. Ako yung it's encouragement is like food or medicine. Galing. Parang which extends your life. Ganon. So, for example, kung may sakit ka, kailangan mong kumain, kailangan mong uminom ng medicine para lumakas ka, para mabuhay ka ulit. Parang ganun. Pero kung walang magbibigay sa'yo ng pagkain, walang bibigay sa'yo ng food or ng care, yung care, siguro wala. You will become, parang hihina ka ng hihina at Mhm. maiibaw yung parang lalo ka pang magkakasakit, parang gano'n. So, parang life extender siya. Yan. Yun po sa Ako po, akin. Pastor Alex, Please, go. yung sa number one po, yung ano po kasi encouragement, para siyang, ano po, siya yung nag-change ng atmosphere. Parang iniisip ko pag lahat ng tao is ganun, nag-iisip, kunwari parang, lalo na nung pandemic, di ba? Parang, oh, ganito, ganyan, ganyan, wala nang hope, lahat ganito, ganyan, ganyan, yung parang lahat nagka-cramming. Parang pag may nagsabi sa'yo na hindi pa to yung end, hindi, may plano pa si Lord, siya yung nag-ignite siya yung nag-change ng atmosphere, siya yung nagbibigay ng hope, nagbibigay ng light sa'yo na, ay, oo nga no, yung nagbibigay siya ng iba, ng God perspective, yung godly perspective na, oo nga no, pag nakafocus ka dun sa ganon, at minagnify mo yung mga negative, iba na. Pero pag may isang tao na nagbigay sa'yo ng encouragement or nag-share ng testimony nila, as an encouragement, nabubuhay ulit yung, oo nga no, nabubuhay yung pangarap mo, nabubuhay ka. So yun po. Tapos yung isa yung sacrificial giving. Gusto ko pa yung sinabi ni Tita Cecil, yung trust. Mhm. Tsaka yung parang siya yung ano po siya yung tangible definition Ay, ang galing. na kung nangyayari sa kanya yon, pwedeng mangyari yun. Kumbaga parang kung siya nga na kaya niya, but ako, parang ganon, parang siya yung tangible definition na, may ganon pala, may ganon palang kind of giving. So, parang for you, it is an encouragement na magbibigay din ako kasi alam ko si Lord kaya niyang i-provide lahat. Kasi nakita ko sa kanya na provide ni God, kaya kaya niyang magbigay ng ganon. Kasi yun nga, tangible ano siya, tangible parang witness or tangible definition of encouragement. Ayun lang po. Yun, ang galing. Ano um, Saan ko sisimulan? Doon muna sa yung sinabi niyo tungkol doon sa sacrificial giving. Um, Balik ko lang ibalik ko doon sa scripture. Ayan. Um, ang galing nung sinagot niyo. Alam niyo bakit? Kasi sinet up ni Luke talaga kung sino siya. Una sinabi Levite. Pag sinabing Levite, wala silang wala silang properties. Kasi servant nga sila, servant sa temple. Basta servant sila, mga pare sila. So yung law of Moses will say na wala silang mga properties talaga. Tapos pagdating sa 37, verse 37, he sold a field he owned. Okay, he sold a field he owned. Hindi ito yung, ang galing na ngayon ko lang naisip to.
hindi ito yung si Barnabas ay maraming lupain para ibenta niya. Alam niyo yun, yung may lupain ako dito sa bayan na to, ibenta natin yan, bigay natin sa mga apostles. Pero meron pa rin akong mga lupain dito, so okay lang ako, parang ganon. Hindi ganon. Hindi siya ganon. Kung ano yung naka-assign na lupa sa kanya, inassign yun para doon siya tumira at doon din yung ano, either mag-farm siya doon, mag-raise ng cattle. So kabuhayan niya yon. Kabuhayan niya yon. Pero what did he do with what he has? Inano niya, binenta niya. Yun, practically, that is everything that he has. Wala na siyang ano kaya o kaya nga naman pala sinabing ano, kaya sinabing sacrificial giving siya kasi binigay niya lahat kung ano yung meron siya. Meron siyang tiwala sa Panginoon. We can never outgive God. Alam nyo, meron din akong ano, after yung sinabi niyong lahat yon, di nagkaroon siya ng sacrificial giving. Di ba? Madalas kung ine-encourage tayong magbigay, yung mga dulo yung mga nag-e-exhort kadalasan, ano yung sinasabi nila? Ibabalik yan ni Lord sa'yo. Ibabalik niya 100-fold. Ibabalik niya siksik, liglig, umaapaw. Alam niyo, basahin niyo yung buong Bible. Never does it say na binalik ni Lord yung ano, yung binigay niyang lupa. Walang nakalagay doon. Ang motivation is to serve God. Ang motivation ay bigay mo kay Lord, makakatulong yan pag sinabi niya ibibigay mo. Of course, we know, nasa heaven na si Barnabas, iba yung balik ni Lord sa kanya doon. Pero ang point lang, hindi ano we give because we give, hindi yung we give because we are expecting something in return. Merong ibibigay si Lord dito sa buhay natin ngayon, tatanggapin natin. Pero ang motivation to give is because you're giving, is because you love the Lord. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Tapos, yung ano, hindi ko sinasabing mali yung sagot nyo, no? Hindi ko sinasabi. Pero meron akong iiwanan na tanong dun sa una. Why is encouragement crucial in the life of a believer and within the community of faith? Hindi siguro bago sa atin lahat na meron na tayong narinig yung mga dumadaan sa pagsubok, yung ba namang leader niya, yung ba namang mentor niya, sila pa yung magko-condemn. Siguro kulang lang faith mo. Yun yung encouragement nila eh. Siguro kulang lang faith mo. Idasal mo yan, kulang pa yung ano, kulang pa yung dasal mo. Doesn't work that way. Hindi encouraging yung mga ganun, di ba? It is more condemning. It is more condemning. The God who said na cast your burdens upon me, inacknowledge niya na meron tayong mga burden, inacknowledge niya na ibigay natin sa Kanya yung burdens natin. The same God who said na in this world you will have trouble. Pagdating sa Book of Acts, siya yung nag-encourage, siya yung nagsasabi sa atin na kayo-kayo magtutulungan, encourage each other. Actually, dun sa Book of John, meron na yun eh. Oo. So, mahalaga. Mahalaga yung encouragement based na dun sa mga sinagot nyo. It will cause healing. Tapos ito yung parang food para sa atin, yung parang practically yung sinasabi mo, and your encouragement is a testimony kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay. Yun, parang tapos ng Bible study, ano. So, ah doon na tayo. Sige. Encourager si Barnabas. So yung study actually natin ngayong gabi ay ano ba yung katauhan niya? Ano yung character traits niya bilang isang encourager? Ano yung ginawa niya as an encourager? We have three tonight. Yung una ay galing sa verses 26 and 27 ng chapter 9. Basa po, pakinggan natin si Evelyn. Acts. Ito, Acts 9:26 to 27. When, ito pa, malaki. Hindi lang pastor. Sa gilid ko kaya yan.
When he arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, since they did not believe he was a disciple. 27. Barnabas, however, took him and brought him to the apostles and explained to them how Saul had seen the Lord on the road, and that the Lord had talked to him, and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Jesus. Thank you. Thank you, Evelyn. So ito yung sinasabi natin kanina na ano to eh. Yung he dun sa verse 26, si Paul yun eh. Di pumunta siya after nagkaroon ng encounter kay Jesus, tapos na ano yun, na restore siya, pumunta sa Ananias, pumunta sa kanya, tapos na restore siya and everything. Tapos it was time for him to go to the apostles sa Jerusalem. Tapos nung nakita nila, siyempre, alam nila, ano eh, alam nila mamamatay tao siya eh. Alam nila mamamatay tao siya, pinapatay niya yung mga Christians, pinapersecute niya. Then comes Barnabas na siya yung nagsalita on behalf of Paul na nagbago na yan in everything. Ano yung katangian ni Barnabas para maging encourager siya? Una is recognition and affirmation. Meron siyang recognition and affirmation. Ang question natin ay ito. Explore Barnabas' role in recognizing Saul's conversion and affirming his call to ministry. Yun nga yung binasa natin. How can we actively recognize and affirm the giftings and callings of others? Ayan. How can we actively recognize and affirm the giftings of others? Merong magandang sagot kasi dyan eh. Oo, pero sige, i-share ko mamaya. Paki po, ano sa tingin nyo? How can we, kasi, ano ba, yung ito kasi, behind all of this is, hindi ko alam kung parang may risk sa side ni Barnabas kasi hindi naman sila matagal pang nagkakilala ni Paul on a personal level. Siyempre, everybody knows Paul. Everybody knows Saul. Alam nila kung sino siya. Pero on a personal level, para silang dalawa magkakilala ni Barnabas, it wasn't a long time yet. Pero despite all of that, siya pa yung nagsalita para kay Saul sa mga apostles. Ang tanong natin, how can we actively recognize and affirm the giftings and callings of others? Sige po. Paano nga ba? Ano nga ba? Yung sagot natin, yung iniisip nating sagot, at the backdrop of course is encouragement. Sige po. Sino pang gusto nating pakinggan? Dali na, ayoko na magtawag, kayo na lang. Anyone? Si Ann. Ayun. Naglalakad ba si Ann? Naglalakad na ba? Hindi pa yung makita. Kasi, anong kwan? Si Ma'am, Si Ma'am Fe? O sige. Meron? hindi ko kayo makita. Hello? Wala. Ha? Narinig po namin kay Pastor Alex. Naglalakad lang po. Okay lang. Ay, sige. Huwag na ikaw, Ann. Calling of others. Oh. Okay, Yung tanong dyan, kasi ang unang tanong dyan, nare-recognize mo ba? Nakikita mo ba yung gifting, yung calling ng ibang tao? Nakikita mo ba yun? Kasi pag nakita mo, ina-affirm mo ba? Nakikita. Nakikita. Opo. Nakikita. Ako na nga lang, Pastor. Sige po. Sige. Si Saul kasi, di ba sabi rito, had taken Saul, brought him to the
and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Jesus. Nagsasalita na si Paul about Jesus boldly. Mm. So, parang sa ano din, sa church din, sa church natin, makikita naman natin na yung isang tao, may gifting siya ng ng giving. Mm. Kasi, palabigay siya, ganun. May gifting ito Service. ng service diary for reconciliation. So, si Barnabas, in-uplift niya yun, itinaas niya yun sa leadership na ganun si Paul, meron siyang ganong klaseng gifting. At nakita niya ang Panginoon talaga ang driving force kay Saul to speak boldly about Jesus. Mm. Hindi mo, yun nga, sa simbahan, hindi natin yan babaliwalain o i-discourage o kasi iba, lang sa position na matapawan sila. Yun, good. Mm. So, magandang characteristic ni Barnabas. Very humble siya talaga na Yeah. hindi yung sarili niya ang inaong sino pa man. Ayun sa akin, Pastor. Amen. Hindi, tama. Yun yung hinihintay kong sagot. Actually, yung sagot nito, how can we actively recognize and affirm the giftings and callings of others? Ang sagot kasi dyan, look beyond yourself. Yun yung ginawa yun yung ginawa ni Barnabas. Kasi, alam mo, it is so easy na, narinig mo, magaling siyang kumanta. Mas magaling ako dyan. Na, wala nang di ba? Tapos naging focus sa sarili mo. Look beyond yourself. Ay maganda, magaling magsulat yan. Ay, mas magaling ako dyan, basahin mo. Yung mga ganun, may mga ganun kasi. Tapos gusto ko yung sinabi ni Evelyn, dinala mo sa dinala mo sa environment ng church. And it is true. It is true. Pati sa church nangyayari yan. Pati sa church nangyayari yan na So, Pastor, nakikita naman natin. Oo. Nakikita. Kino-compare nila yung sarili nila eh. Alam, napakadaling magsalita ni Barnabas sana dun na siguro nga, siguro nga tama kayo. Sana ginano niyo yung mga yung mga apostle. Di ba mamamatay tayo yan? Baka hindi nga nagbago yan. Pwede niyang sakyan lahat yun eh. Pero he operated in faith. Tapos naging humble nga siya, sabi ni Evelyn, he looked beyond himself. Para makita mo yung gifting, para makita mo yung calling ng ibang tao, look beyond yourself. Hindi ikaw benchmark. Hindi po ganun. We have heard it na people compare themselves. They always compare themselves. Laging ganun eh. Hindi ako small time na yung mga ganun. Mas magaling ako dyan. Yung tinapos ko, ganito, yung experience ko. Ikaw yung ikaw yung naging reference eh. Huwag ganun. Ganun. We always look beyond ourselves and we could recognize, we could affirm. Yun yung ginawa. Yun yung ginawa ni Barnabas. Yung yun, may nagsasalita. May yung second na character trait niya ay Acts 11:22 to 24. Sinong mag-volunteer po? Pa-volunteer na lang. Ako na lang po, Pastor Alex. Really? Kala ko naglalakad ka na. Opo. Nandito na po ako sa ano nga to, yung parang terminal. Sa terminal ba tawag doon? Nag-aantay na po ako ng bus. Sige, sige. Sige po. Acts 11, chapter 32, verse 24. News about them reached the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to travel as far as Antioch. When he arrived into the place of God, he was glad of all of them to remain true to the Lord with devoted hearts, for he was good man, full of the Holy Spirit and faith, and a large number of people were added to the Lord. Yun. Thank you, Anne. Background dito. Background dito sa dito sa binasa ni Anne. May problema sa Antioch. Merong problema sa Antioch. Yung mga believers. Tapos, yung problema nakarating dun sa mga apostles na nasa Jerusalem.
So, merong nagsabi, may problema dito, nakarating sa mga apostles, they were seeking advice, they were seeking help mula sa Jerusalem. Ano ang solution ng mga apostles? Pinadala ang Barnabas. Pinadala ang Barnabas. Remember, pumunta siya sa Antioch. Pagdating niya doon, supposedly a place na may problema, verse 23 says, when he arrived and saw the grace of God, he was glad and encouraged them all. Sa kalagitnaan ng problema, sa kalagitnaan ng discouragement, ano yung nakita niya? The grace of God. He saw the grace of God. Connect natin dun sa character trait na nauna na inaral natin, yung unang inaral natin. When you see people, when you see situations, what do you see? What do you choose to see? Kasi dito, malaking problema actually yan. Huwag na natin basta meron silang malaking problema nakarating sa mga apostles. Ang solution ng mga apostles, pinapunta si Barnabas. Punta ka nga doon, may problema doon. When he arrived, he saw the grace of God. Sana sinabi, he saw the problem. He prayed for the problem. He saw how large the problem is, how intense it was. Nakita niya yung mga ugali ng mga tao, mga pinaggagawa niya. Sana ganun yung verse 23. Pero of all the things, when he arrived, he saw the grace of God. In the midst of problems, in the midst of discouragement, nakita niya yung grace of God and was glad and encouraged them all. And encouraged them all, look for the good. Always look for the good. Always look for the hand of God. Ang tindi na ng problema. Ang tindi na ng problema, look for the hand of God moving. Ano yung ugali ni Barnabas? Encouraging in times of discouragement. Paano tayo mag-encourage? Always look for the hand of God. Ano yung ginagawa niya dun sa sitwasyon kung saan ka man nakaharap. Either it is your situation or it is another person's situation. Lord, nasaan ka dito? Lord, nasaan ka dito? Then yun yung gagamitin mo. Yun yung gagamitin mo. He was able to na-resolve naman yung problema. Pero ito nga, tignan nyo he was glad and encouraged them all. Tapos pagdating dun sa 24, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and large numbers of people were added to the Lord. Nagkaroon pa ng harvest. Nagkaroon pa ng harvest doon sa lugar na may problema, na may matinding problema. Barnabas encourages the new believers in Antioch, discuss how he responded to their needs during challenging times. How can we emulate his example in our communities? Okay. Ang tanong actually, kaya mo ba yung ginawa ni Barnabas? It is a challenge for us to look for the good, to look for the hand of God, maski dun sa pinakamasamang mga sitwasyon. Marami tayong dito sa Bible study natin, marami tayong sinishare na marami tayong mga sinishare na problema, either pamilya, anak, trabaho, negosyo. Marami tayong sinishare na problema. We will not downplay that. Totoong problema mga yon. Totoong challenges mga yon. Pero ang tanong kasi sa atin, can we see or can we choose to see the hand of God in all of those? In all of those. Mamaya further explain ko yan. Pero ang tanong sa atin, ang word actually, ang encouragement ng Panginoon sa atin, look for my hand in all of those. Look for my hand dun sa mga sitwasyon na yon. Siguro yung question is how can we emulate this example in our communities? Hindi na siguro I think I would rather yung tanong na lang natin, kung nagawa man natin noon, kung ginagawa man natin noon, kaya ba nating ituloy? Kung hindi pa natin nagagawa noon, kaya ba nating simulan? Amen po ba? Amen. Amen ba? Can we do that? Amen. Oo. Maraming discouraging things that happen.
Meron discouraging things that happen. How would you know? Kunwari yung anak na problema mong anak, kunwari lang, kunwari problema mong anak. Tapos hindi na lang nawawala yung pagiging pasaway niya, yung mga term natin sa mga bata. How would you know that one word of encouragement, yun lang pala yung hinahanap niya na hindi niya alam na hinahanap niya, na pag narinig niya, doon na siya magbabago? How would you know? How would you know? Kasi yung mga naririnig niya, puro discouragement. Sana after today or starting today, kung nagagawa mo man yan noon, ituloy mo and make it more intense. Kung hindi mo man nagagawa, simulan natin. Agree tayo doon. Pero may dadagdag ako. Agree tayo? Amen po. Amen. Amen. Pastor, amen. 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 Meron lang akong idadagdag dito. Encouraging in times of discouragement. Tapos sabi ko nga, you look for the hand of God. You look for the hand of God. Ang madalas ko kasing marinig when it comes to these situations, merong nangyayari sa buhay ng isang believer especially, tapos sasabihin niya, kasi may tinuturo si God sa akin, kaya ako dumadaan ng ganito. Nasabi niyo na ba yun, no? Yes, Nasabi ako natin. nasabi ko. Nasabi natin yun. Malamang may tinuturo si God, may kinokorek si God sa akin. I will not downplay that. Probably it is true. Pero, ang gusto ko lang iwasan natin, Romans 8 verse 1, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Baka yung statement mo is already a subconscious statement of condemnation. Baka kinokondem mo na yung sarili mo. Kaya naman ako dumadaan ng ganito, puro naman sablay kasing ginagawa ko. May tinuturo lang si Lord sa akin. Kinokondem mo na yung sarili mo. Kaya ako ganito ngayon kasi manginginom ako. Kasi nagsinungaling ako eh. Wala kasing huwag nating i-condemn yung sarili natin. Yun lang yung gusto ko. Siguro meron siyang tinuturo. Fine kung may tinuturo siya, pero don't bring it to condemnation. Don't bring it to condemnation. Ibig sabihin, huwag mong tingnan yung sarili mo na masamang tao. Huwag mong tingnan yung sarili mo na puro ka na lang sablay. Huwag mong tingnan yung sarili mo na puro kasamaan na lang ginagawa ko. And in the same manner, do not condemn people. Do not condemn people. Kaya naman ganyan, siguro may tinuturo si Lord sa iyo. Kasi ganito yung pinaggagawa. Huwag tayong gano'n. Huwag tayong gano'n. Let us not condemn. Alam niyo yung Romans 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yung scripture na yon works both ways. It works both ways. Anong ibig sabihin? If you are in Christ Jesus, then nobody can condemn you. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero on the other hand, if you are in Christ Jesus, do not condemn, not even yourself. Yun po yun. Yun po yun. Encouraging in times of discouragement. In times of discouragement, in times of challenge, ano yung ginagawa ni Lord? Ano yung ginagawa ni Lord? Alam nyo, yung ganito, very fresh sa amin ni Doit. Alin? Ano yun? May sinabi ka? Hello? Wala? Okay. Encouraging in times of discouragement. Alam nyo to, very fresh sa amin ni ito. Kasi nung Monday, nag-necro service kami. Nag-necro service kami sa Marikina. Yun yung it should be an environment of discouragement. It should be an an environment, syempre, kalungkutan, may namatay. Merong namatay. Pero when we do necrological services, nagbibigay kami ng necrological na messages, we do not discourage. We speak hope.
dun sa dun sa pamilya na nawalan? Can you speak hope maski dun sa mga napakatinding mga pangyayari? God cannot be wrong Galing kami nito sa galing kami nito sa necrological service that was Monday afternoon. Monday evening, meron namang nagpatulong sa akin na anong tawag doon, mag-counsel doon sa kaibigan niya. Yung kaibigan niya, ah, asawa ng pastor. Hindi, kapatid ng pastor. Tapos yung pastor, nagkaroon siya may yung wife niya, nagkaroon sila ng anak, yung anak may Down syndrome. Nagkasakit yung bata nung kasagsagan ng COVID, magkasama yung nanay at yung bata nasa ospital. Tinamaan yung nanay, namatay. Inako ng kapatid nung wife yung bata. Inalagaan, nagkasakit na ospital, January this year, namatay. So yung bata, yung grandmother ang nag-aalaga, yung pastor bumalik sa Saudi para para may provide siya para sa pamilya niya. And that question, siyempre yung tanong, bakit ganun ang nangyayari? Bakit ganun ang nangyayari? Ano yung tanong? Ano na yun age-old question. How could bad things happen to good people? Pero in all of those, paano mo i-advise yun? Hanapin mo yung grace of God that is working in all of those. Kung wala kang may paliwanag, sabihin mo wala kang paliwanag. Pero ang Diyos mabait. Ganun po yun. Encouraging in times of discouragement. Sana magawa po natin yun. Magawa natin lahat. Tapos yung next natin ay yun. Empathy and restoration. Acts 15:36-41. Makibasa po. Pabasa natin kay Risa. Risa, pwede, please. Yes po. And after some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord, and see how they are." Now Barnabas wanted to take with them John called Mark, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus, but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord, and he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Acts chapter 15, verse 36-41. Thank you po. Thank you, Risa. Alam nyo, challenge ito eh. Challenge ito. Nasaan na yun? Hindi sila nagkasundo ni Paul. Yun lang yun, di ba? Hindi sila nagkasundo ni Paul. It could have been so easy para kay Barnabas na sabi niya, "Uy, teka muna Paul, mahihiya ka naman. Hindi ka apostle ngayon kung hindi dahil sa akin." Ano sinabi ni Barnabas yun? And he, meron siyang meron siyang clout ba para sabihin niya yon. Pero lumabas na naman yung ugali ni Barnabas na very humble siya. That he was looking beyond himself. Pero ano yung ginawa niya dito? Maraming scriptures may nakakonect na scripture dito sa Timothy, pero ayaw ni Paul kay Mark, kay John Mark. Ayaw niya kay John Mark. Bakit? Kasi ayaw niya. Nangiiwan yan eh. Iniwan tayo noon eh. May mission tayo. Tapos hindi siya sumama. For so many reasons, for reasons maybe unknown, pero hindi sumama si Mark. Tapos sabi ni Paul, ayoko dyan. Alam mo, may dahilan naman. Anong tawag doon? Merong justifiable na reason
si Paul. Paano yan kung sa kalagitnaan ng mission, biglang umuwi yan, bigla niyang na-miss na naman yung lola niya, umuwi siya, iwanan naman tayo. So siguro tama si Paul. Pero anong ginawa ni Barnabas? Sige, ayaw mo sa kanya, kukunin ko siya. Meron siyang empathy and restoration. Kung ano yung sitwasyon niya, iintindihin ko yan. Tapos somewhere dun sa Timothy, sinabi ni Paul kasi na si John Mark, importante siya sa atin. Sinabi niya doon. So somewhere he was also restored. Meron siyang empathy. Reject na sana si John Mark. So yung tanong natin, a conflict ensued between Barnabas and Paul over Mark. Discuss Barnabas' willingness to give Mark a second chance. Why are empathy and restoration important in encouragement? Pag nag-encourage ka, bakit na mahalaga na merong empathy, merong restoration? Ano yung empathy? Ito yung nilalagay mo sarili mo sa sitwasyon ng isang tao. Nilalagay mo. Tapos, it takes it further kasi dito sa example natin, ito yung gumawa siya ng mali. Pag meron bang nagkamali, anong gagawin mo? Isususpend mo ba? Pahirapan mo ba? Parang ganun. Pero yung ginawa niya, meron siyang empathy, meron siyang restoration. Why? Bakit mahalaga yun? Why are empathy and restoration important in encouragement? Sagutin naman po natin. Si Ma'am Faye, tanungin natin. Nandyan pa kayo, Ma'am Faye? Opo, Pastor. Try niyo po. Bakit mahalaga yung empathy and restoration? Pastor, yung instead na ginajudge mo tayo, may problema siya or merong nangyari sa kanya. Instead na ganon, parang ilagay mo yung sarili mo din talaga na kung iyon yung nangyari sa'yo. Di ba, parang mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Pag inilagay mo yung sarili mo sa kanya. Kasi, di ba merong sinabi sa Bible na yung sa Proverbs doon na yung whoever refreshes others will be refreshed. Yun. Pag in-encourage natin sila na instead na condemning, nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat na pwede pang may pag-asa sa Panginoon. Oo. Kasi may nangyari din kasi sa akin na instead na empathy, na-condemn ako Tapos na talaga sa sarili ko, Pastor. Kinondemn ko din yung sarili ko na sinisisi ko siya kasi hindi ka kasi techie, hindi ka kasi technology-wise maalam, hindi ka marunong. Kaya yan ang nangyari sa'yo. Yun yung nangyari sa akin, nalalo ko na-discourage talaga, Pastor. Kaya kung merong ganoon, instead na i-condemn mo, encourage talaga at bigyan ako hope na kahit na gano'n, mayroong pang magagawa na hindi magiging part ng problema, kundi we can be a part of the solution para ma-solve niya yung problema niya. Amen. Yun lang, Pastor. Thank you, Ma'am Faye. Nakarinig na kayo yung may problema ka, tapos merong lalapit sa'yo, sasabihin niya sa'yo, kayang-kaya mo yan. Pero walang dating sa'yo. Nasubukan nyo na yun. May lalapit sa'yo, sasabihin niya sa'yo, kayang-kaya mo yan. Magagawa mo yan. Yes po, Pastor Alex. Pero walang dating walang dating. Alam niyo bakit ko sinasabi yun? Kasi, di ba ang sabi nga natin, ano ba yung empathy? You put yourself doon sa sitwasyon ng tao.
Sa madaling salita, iniintindi mo yung kung ano yung nangyayari sa kanya. It is not a matter of just saying to the person na kayang-kaya mo yan. Dasal mo yan, faith yan. Hindi ka pababayaan ni Lord. While all of those are true, pero hindi nila nilagay yung sarili nila dun sa sitwasyon mo. Empathy defines the genuineness of your encouragement. Huwag kang encourage kung hindi mo naman naiintindihan yung kalagayan nung ini-encourage mo. The mere fact na pinakinggan mo, the mere fact na pinagsalita mo, encouragement na yun. Pero huwag kang bumitaw ng encouragement huwag kang bumitaw ng encouragement na hindi mo alam yung sitwasyon ng tao. Pakinggan mo. Kasi in the same manner, parang ikaw naman, may problema ka, nakita nila na parang yung kunwari si Mampe, bumigay yung mga bumigay yung computer niya and everything. Hindi niya magawa yung trabaho niya. It will mean nothing to her pag merong lumapit sa kanya at sinabing, kayang-kaya mo yan, Mampe. Matatapos din yan. Parang pinagsasabi mo, hindi mo nga alam kung ano yung kalagayan ko. Parang gano'n. Parang gano'n. Napakahalaga yung... Pastor Alan, help ko lang. Yes po. Yung kay ano po, naalala ko yung sinabi niyo, Pastor Alex, yung kay Job, yung mga kaibigan niya. Ay, naku. Di ba po, yung parang, it went wrong, the moment they started to open their mouth. Pero initially, it went well kasi, andun lang sila sa tabi ni Job, kumbaga parang, yung listening, yung presence lang nila na nandun sila, parang nag-empathize na sila dun sa situation ni Job. So, yun lang po, Pastor Alex. Yeah. Oo, thank you. So, ganun po. When we encourage, indispensable ang empathy. Intindihin mo ano yung sitwasyon nung ini-encourage mo. Huwag kang bira ng bira. Pastor, Yes po. ano po, yung ano yan kasi pagka may problema ang tao, most of the time when they can talk about it and explain their miseries or kung ano yung bothering them, sometimes it's the best is for you to listen and talagang pakinggan mo, okay, anong nangyari, tapos and then don't say anything, just let her talk para mailabas niya lahat yung nararamdaman niya at maintindihan natin kung ano talaga yung deep inside her. That's talagang kailangan ng empathy, no? So, kasi hindi natin maintindihan yung kalagayan until we know exactly kung ano yung kabuuan ng pangyayari. Kaya madalas pagka meron tayong mga kaibigan o kung sino man dyan, kahit sino, bayaan lang silang magsalita at sabihin kung ano yung mga nararamdaman nila, bakit ganito, maaaring sabihin na frustrated na ako, pero the fact that they are talking about it, no, na nare-release na yung kanilang yun ang nararamdaman ko palagi pagka meron akong mga kausap na ganun. Kaya I make it a point to listen and understand before I even open my mouth kung ano yung kanilang yun gusto ko lang i-share, Pastor. Opo, thank you, Sister Nieva. Very important. Yung nasabi ni Sister Nieva, the mere fact na nagsasalita sila, it is already a psychological way of release para sa kanila. Masabi mo lang di ba minsan we talk to people, we share with them our problems, pero hindi ka naman naghahanap ng solution. Yes. Gusto mo lang may makausap ka, and that really happens kasi kaya nga huwag kang bira ng encouragement. Huwag kang bira ng bira, pakinggan mo naman, ito yung ginawa ni ito yung ginawa ni Barnabas kasi hindi niya tatanggapin si John Mark na ganun-ganun lang unless alam niya yung kwento. So he had empathy. Ilagay mo yung sarili mo
dun sa katayuan ng kausap mo. Bakit merong restoration? Because restoration is a tangible expression of your empathy and encouragement. Kung 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 puro ka empathy, wala namang restoration, para kang nanood lang ng telenovela sa TV. Pero kung merong encouragement, merong restoration, then pinakita mo, pinakinggan kita, o sige, saan tayo patungo from here? Ganun exactly yung ginawa ni exactly yung ginawa ni Barnabas. So, yung why are empathy and restoration important in encouragement? I would say hindi lang siya important, they are indispensable. Otherwise, yun nga sabi ng sister niya iba yung in-explain niya. Otherwise, yung encouragement mo ay hilaw. Parang hinugot mo lang kung saan. Walang dating. So, yun po, yun yung tatlong katangian ni Barnabas, and I hope somewhere, somehow, meron tayong napulot na encouragement na lesson from his life. Meron po tayong we have time for our breakout room. So, ito tayo, pag-uusapan natin sa breakout room natin. In which area of your life do you need encouragement in this season? Nangangailangan ka ba? Seek prayer, advice, and encouragement from your group, yung breakout room mo. Reflect on specific areas. Ito maganda yung next question. Reflect for specific areas in your life where you can actively be a source of encouragement to others. How can you implement principles you learned from the life of Barnabas? Sa Tagalog, ano yung pinagdaanan mo na pwede mong gamitin na pang-encourage sa iba? God cannot be wrong. God cannot be wrong. Which part of our Bible study had the most impact on you? Yun po. At hindi ko na naman nakunan ng picture. Pati na lang po. How could I forget? Sige po. Sige po. Saan tayo magsisimula? May magbo-volunteer ba? Hindi ako masyado nakaparinig ng service. Ang mga mga lesson mo hindi service. Si Ronaldin, ang ka-teammate ko si Ronaldin at saka si J-Lo. Si Ijo. Ijo. Sige. Wala natin. Grabe, J-Lo. Ngayon, ha? Wow, J-Lo na kayo si Ijo, ha? Diba, mas maganda, J-Lo. Sige. O sige, simulan nyo. Room 3 yon. Ay, Ronaldin na daw. Ronaldin. Wala, tita. Ikaw na. Go. Paging masunurin ka sa tita mo. Hello po. Sige, Ronaldin. Go. Highlights mo. Hindi naman kailangan lahat yung kwento. Sa amin po sa group 3, hindi lang po ako mag-video, pastor. Inatake po ako ng vertigo, nakahiga po. Sa amin po sa group 3, dun sa number 1, kailangan po namin ng encouragement sa recent na mga trials po sa buhay namin ni Tita Teyet, ni Ate Ijo, tapos isa po yung namin, puro kami mga single nanay. Kaya sa lahat ng po na yun, kailangan po namin ng prayers, and thankful po kami na may Bible study. At yun nga po sabi ni Tita Teyet na doon sa question number 2 naman po, yung sabi ni Tita Teyet, yung talagang ng impact sa akin na paano mo ma-apply na maging katulad ka ni Barnabas, na mag-encourage ka sa anong aspect ng life mo ngayon. Since marami pong mga pinapadala si Lord ng mga tao na sa buhay namin na kailangan na ma-encourage namin, hindi na po kami mag-aantay na makatanggap
lagi ng encouragement para mag-encourage sa iba. Kailangan lang po lagi na mag-pray at doon po sa sinabi ni Tita Teyet doon sa Matthew chapter 20 verse 26 to 28 na whoever wants to become great among you must serve the rest of you like a servant. Whoever wants to become first among you must serve the rest of you like a slave. Na na hindi na po mag-aantay na ikaw yung isi-serve or ikaw yung encourage. Mag-encourage na po sa iba na sa mga tao na pinapadala ng Lord sa buhay namin, sa buhay natin po. Then specifically po sa akin, may mga classmates po ako na medyo may kinakaharap sa problema sa lola, sa family. Talagang sumama po sa akin doon nung kumain kami, ako lang mag-isa, pero lumapit po siya, hindi ko siya ka-close. And thankful po ako na nakapag-share ako at nakaka-encourage. Then yung recent po, may isa akong classmate na nag-share po siya sa amin sa parang kumakain kami lahat. Ako tahimik lang, lahat nag-share po siya ng problema niya. And nung marinig ko, pinagpipray ko po siya at humihingi ako sa Lord ng wisdom kung kailan ko siya i-approach at ano ang pwede kong sabihin para hindi rin siya matulad sa akin na broken family, hiwalay sa husband, tapos may dalawa din siyang anak. Yun nga po yung sabi ni Tita Teyet na huwag na mag-antay, mag-serve na, mag-encourage na tulad ng ginagawa ni Lord. Yun po. Tapos yung sa study po namin ako po, doon po yung impact sa akin doon sa na kahit gaanong problema mo, discouragement sa buhay mo, magiging source of encouragement ka pa rin kasi titingnan mo yung grace ng Lord sa buhay mo. So ngayon po, nag-biopsy po yung nanay ko, yung legal nanay ko, kaya parang nagkaroon ako ng negative na pakiramdam, pero dahil sa prayers, dahil sa patuloy na pagbabasa ng Word of God, na-encourage ako. At yun nga po, kanina sabi mo, Pastor, tingnan mo yung grace ng Lord kung bakit nangyayari yun. Kaya thank you po. Then kay Ate Ijo, yung empathy, yung nag-ano sa kanya, kasi kung wala kang empathy sa tao, parang hindi mo siya ma-encourage ng tama. Yun lang po. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you, room 3. Room 4 naman tayo. Thank you, Ronaldin. Room 4 tayo, sila Tintindo, Joby, and Risa. Siyempre, si Risa. Ako ba, Tita Do? Gusto mo share ko yung form mo? Kayo, mag-highlights lang naman. Highlights lang po, no? Of Yung course. sa amin po, sa group namin, si Tita Do, si Ate Jovi, si Tintin, and ako. I remember before si Tita Do, and nag-instill yun sa heart ko kasi as a previous manager sa Smart, no. Ano siya, may mga tao siya, syempre manager siya. She doesn't show and na yung galit niya sa tao niya once na may mga tao na napapagalitan siya, or she show empathy instead of na sabihin niyang unlike the other managers na kasama niya, unlike na sasabihan na bobo, hindi magandang mga salita, hindi niya ginagawa yon. And I remember shinare yun ni Tita Do, and I can still remember vividly na nag-show siya ng empathy. So, paano ka makaka-inspire? Paano mare-restore yung taong ganun kung yung mga hindi kagandahan yung ugali, kung ikaw hindi mo pina-practice kung ano yung pinipreach mo. And Tita Do inspires me and encourage me na dapat ganun, na yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, ipapakita mo sa ibang tao. Kung ano yung ina-advise mo, nakikita din dapat po sa'yo. So, for me,
na remember ko siya, and it's a good lesson na katulad po ng lesson natin for tonight, yung traits po ni Tita Do as a manager, and na nag-empathy, nakikinig talaga, and she showed compassion sa mga taong ayaw ng ibang manager, yung mga ganun. So when the time comes na nangyari sa yon, just like me ngayon po, senior supervisor na ako, may mga taong nanghihingi ng advice sa akin somehow, and I hope na na-inspire sila. You listen po, na yun talagang listen, hindi yung iba kasi na parang manghihingi sila ng advice sa and then later after makikinig ka, sabihin mo, ay ako din, ay alam mo ako din, ganun, parang napunta na sa yung attention. Yun. Yun. Di po ba? Dapat, you show compassion talaga to the persons na nanghihingi sa'yo ng advices. Like, na katulad po nung tinakal natin tonight, yung empathy talaga, na you have to know deeper, and the deeper understanding of empathy and restoration. Di po ba? Yun po yung magandang matitake home ko for tonight. Yan, si Ate Joby ba? Nakakatuwa din yung kwento ni Ate Joby and si Tita Do. Si Tintin next time daw, mag-share din daw siya. Nahiya lang po siya for tonight. Okay lang. Okay lang. Thank you. Yun. Thank you. Room 4, room 1 naman tayo. Sila Cecil, Warren, Sister Nieva, Sheila. Cecil. Yes po. Cecil, ikaw Yes, na. opo. Yung pong number 1 na question, meron na kaagad nag-encourage sa amin si Tita Nieva. Mhm. Oo. Ang laking impact nung nakakatuwa lang kasi na ang sarap makinig sa mga taong full of wisdom, full of Kala ko experience, elders. full of challenge, yung full of experiences, kasi talagang kailangan namin yun. And then sabi nga niya, sa ngayon, I think kay Tita Nieva, kahit kami, we really, really need prayers. Lalo na doon sa pagsaserve nila, doon sa organization nila, Tita Nieva, kami doon sa ministry. We need prayers, we need encouragement, we need support. And also po, yung naman pong number 2 na question is yung si Tita Nieva, syempre puno-puno yan ng life testimony na pwede niya i-share to other people, na talagang yung experience niya makaka-encourage sa ibang tao. Like for example, we both nawalan kami parehas ng anak. And then ang ano nga doon is how you accept those challenges. How you accept ano yung purpose ni Lord doon. Yun yung share mo doon sa mga taong pwedeng pinagdadaanan o pagdadaanan nila. Na heto nung nangyari sa kanila to, alam natin na kasama natin si Lord doon sa journey na yon. And kami syempre yung sa dalawa sa testimony namin sa buhay namin ni Warren, kung paano kami nakaka-encourage sa ibang tao, is yung nangyari sa dalawang anak namin, yung isang namatay at isang inoperahan sa puso. Syempre, di po ba? Along the way, meron kami mga namimit na ganun ang sitwasyon. So, pag kino-connect sila sa amin o naririnig nila yung kwento namin, at testimony o yung storya namin, nagkakaroon sila ng encouragement na oo pala, kaya nagawa ni Lord sa kanila yun sa amin magagawa rin ni Lord yun kung paano niya kami itinawid. So yun po yung learn to accept challenges and look for positive outlook. Ano ba yung purpose ni Lord doon? Ano ba yung lesson na binibigay sa atin doon? Bakit gagamitin ba to ni Lord sa ibang tao para maka-encourage? And then po yung number 3 po naman is yung ano po yung sa Bible study nagkaroon ng impact sa amin. Ito yung empathy and restoration. We can all be like Barnabas in the life of other people. We can help restore someone's life when we be able to empathize doon sa nararamdaman. Yun po.
Yun. Thank you, Cecil. Ah, nakalimutan ko yata ang sabihin kanina yun. Romans 8:1, di huwag kang mag-condemn. Yung lagi natin may tinuturo si God. Maybe wala siyang tinuturo. Mga nagpapakilala lang siya. Nagpapakilala lang siya. Huwag natin isipin lang. May tinuturo si Lord, may mali ako, huwag ganun. Okay, room 2. Si Anne, Evelyn, Mampe, and Heidi. Sa amin naman, kami ni Heidi, pareho kami sa areas ng sa pagiging widow, kung saan kami makakapag-encourage. Nauna yun eh, no? Dahil pinagdaanan namin yun. Tapos, syempre, doon sa pagiging single mom niya, na nakakapag-encourage din siya sa classmate niya na may pinagdadaanan same ano din, na may anak na magkakaroon din ng problema sa gano'n. Tapos yung sa akin naman yung area ng life ko, yung sa season ko ngayon na parehas na wala yung mga anak ko, yun ang ano ko, yun yung gusto ko talagang maipag-pray. Kasi minsan nalulungkot ako. Tapos yun, kaya ko pa bang iniisip ko, trabaho kaya ako, kaya ko pa ba? May tanong din akong ganyan. Tapos yun, ano ba ba? Kung ano yung makapag-impact sa akin. Actually, lahat eh. Ng 1, 2, 3. Pero mas malaking yung empathy and restoration. Pero lahat yun, may malaking impact sa akin. Tapos kay Fe naman, ano naman siya eh. Siya naman yung nakaranas ng sa season ng buhay niya ngayon na nahirapan siya sa work, at yung pinagsabihan naman yung boss niya na naidaing niya yung mga pinagdadaanan niyang difficulty sa work niya, iba ang naging result. Nasisi pa siya. Ay, balik sa kanya yung yung siya ang may fault sa ganun. So, ang nangyari tuloy kay Fe, na nasisi niya rin yung sarili niya. O nga, fault ko nga, hindi ko in-improve nung bata-bata pa ako kasi hindi ko in-upgrade yung sarili ko sa technology, ganyan-ganyan. So, hindi naging maganda. So, pag, yun nga, yung nakaka-receive ka ng discouragement instead na encouragement. Minsan, yung mga boss na yan, kulang din sila sa kulang sa bugbog eh. Totoo lang, di ba? Imbis na ma-lift up mo yung mga ganon, yung naghahanap pa ng sisisi, yung imbis na ilalagpa ka pa eh, no? Yun yung naranasan ni Sister Fe. So talagang nakaka-discourage yung mga ganong bagay. Dapat pag boss ka, hindi dapat. Yung i-equip Empathy mo. and empathize. Oo, meron ka ring training na iba-ibang tao eh. At lalo na sa Yeah. age ni Sister Fe na gusto na nga niya mag-resign eh. Mag-retire. Diba? Hindi na ito yung time na isisisi mo pa yung mga hindi niya nagawa nung araw. Anong mararamdaman ng empleyado mo, 'di ba? Nung subordinate mo. So, yun, yung talagang naghingi si Stephen ng prayer sa area na yun, yung sa kanyang empathy and restoration, yun ang nakaka-impact din sa kanya. Saka si Ann kasi nahirapan siya ngayon hindi dun sa study niya, kundi sa paano siya makakita ng panibagong ng work. Ang hirap daw pala. Alam mo yun, yung iba kasi sa Canada, meron silang pattern ng hindi katulad dito. Sabi ni Heidi na kailangan mong, lalagyan pa ng picture doon, iba. Tapos may cover letter ka pa daw. Tapos, sa dami nga daw, yung isa nga daw nakasamahan nila, nakaka-200 application na. Well, anyway, in-encourage naman siya ni Heidi na ganyan talaga. Tapos, makakahanap ka rin at bibigyan niya ng nagbibigay naman siya ng support na gayahin mo tong pattern na ganito, ganyan, ganyan. So, nagano sila sa area na yan. So, ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Si Heidi. Yun, pinagpipray niya pa rin
yung kanyang work kasi meron nga siyang mapopromote na sana siyang maging manager pero na apektuhan yung health niya, pati yung relationship niya sa anak niya, pati sa sarili niya. So, give up na rin yun. So, she's looking for a job na a part-time kasi mahirap nga naiintindihan ko si Heidi kasi solo niya lang eh. Mas madali kasi kung husband and wife kayo, but alam mo yun, hindi naman din yun ang ano eh. Sabi nga nila, sabi nga ni Anna sa kanya Heidi, pag nasa abroad ka daw, ang aasahan mo talaga ang Panginoon. Kasi doon sa Canada, ano pa rin yung inire-refer ka, may magre-refer sa'yo. Wala nga silang kilala di ba? Pero nananampalataya sila na hindi sila pababayaan ng Panginoon, ang Lord ang magre-refer sa kanila. Yun sa amin. Yun. Grabe. Thank you. Grabe. Dami ko natutunan sa inyo. Hindi, ganito. Cecil, mag-picture na tayo bago mag-share screen ako. Kasi dire-diretso na. May isa pa pala akong sasabihin, Pastor. Sige, please. Yes, please. Yung sinabi mo kanina na minsan sa dami na nga ng negative na nasasabi, naranasan ko yun sa anak ko, kay AJ. Sa dami ng negative nga naman na narinig niya, isang word lang talaga ang inaantay niya na marinig at na nakapag-encourage sa kanya. Tama ka dun, Pastor. Yun nga ang buti na lang din, sa dami rin ng hindi magandang salita na ano ko rin dahil na ano na rin ako. Buti na lang din, nakapagsalita pa rin ako sa kanya ng encouraging word sa kanya na hanggang ngayon nag-thank you siya talaga sa akin. Yun lang. Yun. Sige. Na bumago talaga sa kanya. Amen. Ayun. Sige. Thank you, Cecil. Take it away. Ayun. Sige po. So, ito yung ating tawag doon. Ito yung ating topic sa breakout room. Tapos yun nga, sabi nga natin kanina, binansagan siya eh. Binigyan siya ng pangalan ng mga apostles. Kasi, well, scripture tells us, yung binigay na pangalan sa kanya, it reflects yung character niya. Malamang, even before all of the stories that we read, nakita na nila yon kay Barnabas. So, first time na mangyari dito sa Bible study natin, yung breakout room natin, meron siyang dagdag pero hindi na tayo magbe-breakout. Yung number 4 natin, if you were to rename somebody in our BSG, or doon sa BSG hanggang sa Biyernes yan, who would that person be? Sino yung gusto mong pangalanan ng kakaibang pangalan? What name would you give him or her? Send him or her an SMS or DM to affirm the person through the name that you choose for them. Ganon. Oo. So, kung sino man yon, pwede mo sabihin, you are Barnabas to me. Bantayan nyo lang spelling ng Barnabas, baka maging Barabas yan. Masama yung mangyayari pag yun yung binigay nyo. No. So, you are Barnabas to me. Tapos sa explain, kasi ganito yung ginawa. Tapos yung fifth question, hindi na rin natin sasagutin. Think of this. When people see you, what name do you think are they giving you? Ano kaya ang bansag ng tao sa iyo? Sana maganda yung pangalan. Hindi yung, uy, ito si Taray, ito si Yabang, ito si Madamo. Wag pong ganon. Ito yung si Encourager. Sana ganon. Ganon po yun. Ito po yung po yung yan yung fourth and fifth para sa sa breakout room. Pero hindi tayo magbe-breakout na. Nung pinangalanan si Barnabas, Joseph, pinangalanan siyang Barnabas, it was a recognition and affirmation kung ano yung meron siya. Na-inspire yung mga apostles. If we read the book of Acts, actually alam niyo yan, di ba nakikita natin sa Bible natin, Acts, yung ibang Bibles, Acts of the Apostles, yung iba Acts of the Holy Spirit. Dito nung pinangalanan nila si Barnabas, I would believe they were responding, they were inspired by the Holy Spirit. Kaya
parang parang in one name nilagay nila kung sino yung Joseph na yon. Tapos anong nangyari? He lived up to his name. He lived up to his name because prior to that, ganun na siya. Na nagbibigay siya yung source ng encouragement, comfort, support para sa mga iba. In essence, yung renaming of Barnabas, it highlights yung transformative power of the Holy Spirit working in the lives of believers. Bakit? Kasi naging ganun siya dahil kay Holy Spirit, dahil sa Panginoon. Yung mga pinag-uusapan natin ngayon, we can be that person because of the Holy Spirit. Ano ang sinasabi ko? Let us be dependent kay Holy Spirit. Let us be dependent on God. Hindi yung sarili natin. Without me, you cannot bear fruit, sabi ng Panginoon sa John 15. It talks about the importance of encouragement and support, especially within yung Christian communities natin. Mahalaga. Mahalaga po. It is a mystery that we cannot solve dito sa mundo ngayon kung bakit yung Panginoon na without me you can do nothing. I am the vine, you are the branches. Sinasabi niya, cast your burdens upon me. Sabi niya, I have overcome the world. Then later in scripture, sasabi niya, magtulungan kayo, mag-encourage kayo. Parang parang may disparity ba? Pero there is not. Pero there is not. Sinadya ng Panginoon yon that there should be fellowship among the believers. Si Barnabas became a living example kung paano yung mga believers when they are filled with the Holy Spirit can uplift and strengthen one another. Bakit? Ito na yon. Why do we encourage each other? Bakit ganun si Barnabas? Bakit siya ganun? Ginawa niya lahat yon for the sake of the gospel and the growth of the church. Bakit niya ginawa yon? Para kay Lord lahat yun. Hindi para kay Barnabas. Hindi nga para dun sa mga ini-encourage niya. Pero ito para kay Lord lahat. We're used to saying, and I'm not saying we're wrong, na yung lagi nating sinasabi, ay bakit mo ginagawa yan? Bakit gawin ko to? Para kay Lord yan. Kaya maski anong mangyari, para kay Lord gagawin ko. Bakit nag-encourage si Barnabas? Para kay Lord. Bakit tayo mag-encourage? Para kay Lord. Ganun po yun. When it becomes about the other person, then the encouragement becomes about you. Pero when it becomes para sa Panginoon, then the encouragement is all about God. Risky, pero sana ma-realize natin yun ngayong gabi. Sana ma-realize natin yan ngayong gabi. Yung scripture natin kanina, Acts 4:36-37, yun nga pinangalanan siya. Tapos na-emphasize pa yung property na pinitawan niya. Meron siyang generosity and selflessness. Tapos pagdating dun sa 9, chapter 9, ito yung si Barnabas, kinausap niya yung mga apostles. Na-explain ko kanina, pero let me place it in more specific terms now. Barnabas took a risk. He took a risk. Hindi sila magkakilala ng matagal ni Paul. Pero he was taking a risk in faith. Naniwala siya dun sa transformative power ng Panginoon. Kaya he took the side of Paul dun sa mga apostles. It teaches us yung kahalagan ng being supportive and encouraging sa mga believers din. We be supportive, we be encouraging to them. Sabi natin kanina, paano mo magagawa yun? Look beyond yourself. Hindi yung puro sarili mo tinitignan mo. Especially para dun sa mga dumadaan sa times of challenge. I would rather, alam nyo, minsan kasi sobrang negative yung sasabihin natin times of challenge, times of trial. Why don't we call it times of transformation and growth? Why don't we call it like that? May nangyayaring transformation, kaya ganyan. Think of all the challenges na pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Hindi ba they resulted to transformation? They resulted into growth para sa atin. He took the risk, si Barnabas, which tells us that there is risk in encouraging also. There is also risk. Pero will you do it for God or will you do it or will you not do it to protect yourself from that risk? Magtitiwala ka ba sa protection ng Panginoon sa iyo pag ginawa mo yung pinapagawa niya? Or
hindi mo gagawin para protektahan mo yung sarili mo. There is always risk. You can be abused, you can be lied to, you can even be rejected. Hindi natin alam kung ano yung possible na mangyari. Pero be comforted with the fact na sinabi ni Lord, gawin mo ito at ginawa mo. Ginawa mo yung pinapagawa niya. Ano yung sabi ni Charles Stanley? Obey God and leave all and leave all the results to Him. Parang ganun yata yung sinabi niya. Pero it sounds something like that. So, bakit natin ine-encourage ang ibang tao? The purpose of encouragement, every encouragement is to draw people to God. Draw people to God. Hindi to yourself, hindi to another person. Draw people to God. Yung ability ni Barnabas na makita niya yung potential ng ibang tao, tapos sinuportahan nila yung mga tiga-Antioch, sinuportahan niya in their journey of faith and to embrace the diversity of the Christian community. Actually, yun yung problema nila doon. And it challenges us to do the same. Ang gulo ng mundo, lagi kong sinasabi, ang gulo ng mundo, ang ingay ng mundo, there is so much interference of our faith. Pero it is also a challenge for us that above all the noise, will we still encourage people? Ang daming division sa mundo, ang daming skepticism sa mundo, pero itutuloy mo pa rin ba yung pinapagawa ni God sa iyo? Barnabas reminds us na he encourages us actually to be sons and daughters of encouragement, na magkaroon lagi ng unity, ng love within the community of faith. Sana maging parang Barnabas tayo, na parang si Barnabas na kakaiba yung generosity niya, tapos he is willing to take risks for the sake of the gospel, mag-encourage siya ng fellow believers. He has never been to Antioch. He doesn't know anybody there. Pagdating niya, nag-encourage pa, nag-advance pa yung church. Maging instrument tayo of God's grace, working together in harmony for the expansion of the kingdom. In Jesus' name. Amen. Amen po. Amen. Yan. Amen. Okay. Amen po. Yung prayer natin, we will sing our prayer to the Lord, and I hope we will be encouraged by the same song. Ito po. Amen. 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 Thank you. Thank you po. Amen. All people say amen. Thank you, Pastor Alex. Thank you, Pastor Alex. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor Alex. Hello. Bye, Fe. Bye. Bye So, po. Bye po. Bye. Bye. Bye-bye.